Hello po, what's up mga ka-hybrid at pakita ko lang po at i-share ko po sa inyo yung aming in-apply na NEV 88 Ultra. Ito po yung para po sa ugat pagka kayo po ay magpupunla para po sa growth development ng kanyang paglaki pagka kayo po ay nagpunla po. Ito po ay binabad po namin kasama po yung binhi ng aming tanim na super hybrid rice na galing po ito sa Arise Bigante Plus po ito mga ka-hybrid. Isang magandang araw na naman po mga ka-hybrid, Lakbay Farm Vlog. Nagbabalik puli sa aking YouTube channel at kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. I-hit mo na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong uploads at mga videos natin. So for today's video mga ka-hybrid ay finally ay kami po ay nakapagpabunot na po ngayong araw na ito. At diretso tanim na po ngayon at isang trabahoan na po at ang aming ginawa rito, no. So ang makikita nyo dyan ay hindi na po kami gumamit ng mga yung katulad nito, no. So matrabaho po minsan kasi kaya diretso na, hindi naman daw maselan tong tanim namin. So by the way, ito ay ang aming tanim po mga ka-hybrid, galing po ito sa DA super hybrid rice po ito mga ka-hybrid ng Arise Bigante Plus. Yan po, galing po yan sa DA. Hindi na po namin sabi naman dun sa DA, hindi naman daw maselan kahit hindi na daw gumamit ng mga kung ano na mechanical transplanter, kahit ano nyo na to, kahit 20 by 15, 10 by 10, wala daw pong problema sa kanyang distance ano po. So ang ginawa namin, kinausap namin yung mga nagtatanim kung pwede naming kung pwede nilang gawing 20 by 15. So as you can see, makikita nyo halos hiwalay-hiwalay yung tanim nila. Sinukatan namin, pinakita namin yung sukat ng 20 by 15 ay mukhang hindi na rin nila nasunod, ay parang 20 by 20 yung style. Ayan, parang napalayo ng konting dikit sana ang style namin sana dyan sa distance nya, 20 by 15 sana yung yung allowance sana ng distance nung pagkakatanim. At saka yung sinabi namin dyan ay kung maaari hanggang 2-3, hindi rin nasunod mga ka-hybrid. Talagang mahirap talagang manansya, hindi katulad sa mechanical transplanter. Tsaka mabagal pag kayo po ay nagtanim ng mga masiselan na hybrid. Ito naman daw ay hindi naman daw maselan. So share ko lang mga ka-hybrid. Ayan, mapapansin nyo dyan ay itong hawak ko na to ay napakadaming ugat, no. So ang may share ko po ngayon ay yung nag-apply po kami rito nung simula nung nagbabad po kami. Hindi na po amo yung aming hinalo namin sa pagbababad, kundi po yung pampadami ng ugat. Yan mga ka-hybrid, yung NEV 88 Ultra. Ito po mga ka-hybrid, yan po yung aming in-apply dun sa pagbababad. So as you can see ay napakadami po ng ugat nya para po sa growth development ng kanyang paglaki. So yan po yung una naming step na ginawa ng pagbababad na may halong NEV 88 Ultra. Yan po, at ilalagay ko po sa description mga ka-hybrid yung ginawa namin, no, yung paano yung procedure. Ayan po, parang ano lang din mga ka-hybrid, para ka lang nagtimpla ng asukal, parang ganoon yung style ng paglagay dun sa NEV 88 Ultra. So snapshot, ayan po, tunawin mo yun. So yun, ilagay mo sa pagbababad. Kailangan malinis yung tubig na gagamitin yung pambababad, no mga ka-hybrid. At ayan, tsaka maganda yung kanyang sako na kailangan nakakaano siya, yung medyo may mga nakakalusot, pagka dinrain mo siya ay mabilis makano yung tubig, no. Ayan. So ayan mga ka-hybrid, hindi po ito po yung aming hindi pa tapos. Ayan, baka maghapon yan mga ka-hybrid ay mapapansin nyo dyan ay talagang tansyahang taniman na lang to mga ka-hybrid. At pero pupunta natin to, no, update ko po kayo kung ano pong sukat yan, no.
Pero sabi namin kasi sa nagtatanim ay 20 by 15. So babalikan natin uli yan at tingnan natin kung 20 by 15 ba yan or baka parang 10 by 10, 10 by 15. Basta malalaman nyo mga ka-hybrid. So hindi naman maselan tong Bigante Plus. Ayan. Bakit Bigante Plus po yung aming na-avail dun po sa DA, no? So finally ay isa pa yun na nakalibre po kami sa binhi. So dati kasi may bayad dahil hindi po kami naka-register. So ngayon ay naka-register na po kami at yan po yung binigay sa amin dahil wala na pong SL39. Yun po yung hinahanap namin, SL39, SL8. Yun po yung meron po sila, pero SL39 bago lang po sa kanila yon. Limited stock po kasi daw yung mga ganong binhi. Yan po mga hybrid. Ang mga available po nila na dapat ibibigay sa amin yung SL8 at saka yung yung inbreed na RC 222. Yan po. Gusto sana namin mag-inbreed may nakita kaming sabi sa amin yung Bigante Plus. Ay maganda daw 'yon. Tsaka yung pa pala, yung Longping 534. Kaya lang ang Longping kasi gusto sana namin Longping 937. Kaya lang yung Longping 534 parang hindi maganda yung yung dito kasi may mga nag-Longping 534 medyo mahina yung kanilang ani. Longping 937 tsaka 2096 po yung malakas. Kaya po yung 937 yung napusuan namin, kaya lang wala po silang available. Ang binigay sa amin sa bagay hindi pa namin natatry itong Bigante galing sa Arise at sabi nga at maganda daw ito. At ito po yung aming napusuan namin na kunin sa kanila. So 18 kilos po yung aming inavail at sinobran po namin dahil po lipat tanim yan mga ka-hybrid. At sosobran na namin po. So katulad po yung dati kong vlog, 18 kilos po yung aming kinuha para po sa lipat tanim. Yan po. Pagka kayo po ay magda-direct seeding ay nasa 39 to 40 kilos ang pwede nyo pong pagka hybrid rice po. So na-explain ko na po sa inyo yan mga ka-hybrid at sana naliwanagan po kayo sa aking mga demo na aking mga ating na pag-aaralan mga ka-hybrid. So yan, back na tayo rito sa aking muntikong video. Yan po, ay nakapagtanim na po kami finally. Siya nga po pala ay yung ilang days po yung aming pagbubunot. So ngayong araw na ito po ay ika 19 days mga ka-hybrid. So ngayon yung bunot, ngayon din yung lipat tanim. So dapat kahapon pa sana kami magpapabunot. Kaya lang na bitin kami dun sa pagpapatubig. Hindi nakabili yung aming katiwala, no? Kasama sa pagsasaka. Yan mga ka-hybrid. 19 days. Yung sa mga nagtatanong kung ilang days ba yung pagbubunot namin dito sa aming tanim, no? So plus yung update ko po na in-apply namin na NEB 88 Ultra para po sa ugat, para po kung kayo po ay nakapag-try na rin po ng NEB 88 Ultra, comment po dito po sa down section ano po yung naging resulta ng NEB 88 doon po sa inyong pulaan. Ano po yung resulta kung marami po bang ugat at marami pong kung wala pong ugat, kasi po mapapansin natin yung pagka hindi kayo nag-apply ng mga pampaugat, isa pala yan sa mga importante sa ating pulaan, no? Pagka tayo ay nagbunot. So napansin namin ay madali din palang bunutin. Hindi siya mahirap bunutin po mga ka-hybrid pagka kayo nag-apply ng NEB 88. Yung Amo Plant Growth Enhancer hindi na po kami nag-apply noon dahil nga medyo may kamahalan ang pagka kayo po ay bibili ng amo. So ito na lang ay may nakagamit na rin po kasi nito at sinadjust po sa amin. Ito po yung aming ginamit na pampaugat. So maganda rin naman kasi ang Amo Plant Growth Enhancer mga ka-hybrid dahil nga ay kompleto na yon. Talaga pagka kayo nagbabad, bunot, ayun, yung feedback noon ay napakaganda pagka kayo po ay pagka binunot po yung punlaan nyo, napakaganda po ng resulta. At pagka nilipat tanim nyo po yun, ay talagang napakaganda po yung magiging epekto dahil nga, kahit hindi na po kayo mag-spray ng
pangkuhol doon pagka kayo po ay gumamit ng Amo Plant Growth Enhancer. So dito sa aming tanim ay meron ako napapansin na mga kuhol. So konti-konti lang laman. Yun lang napansin ko, di katulad sa dati ay hindi niya nakakain yung yun yung difference ng Amo Plant Growth Enhancer. Pagka kayo po ay nag-apply ay talagang may protection na po yung nyo, yung palay nyo pagka dilipat tanim nyo na. Di katulad nito ay NEB 88 lang para sa ugat. So titingnan namin kung may mga kuhol, kung mag-spray pa rin kami ng pangkuhol dito, kung depende kung marami yung damage sa kanyang ay kami po ay mag-spray dito ng pangkuhol. So depende po mga ka-hybrid. So yan po, yun po yung update ko ngayon dito po sa aming tanim na Bigante Plus Hybrid Rice galing po sa DA. Yan po mga ka-hybrid. So paki-comment po mga ka-hybrid, ano po ba yung naging resulta doon po sa inyong tanim na Bigante Plus, at para po sa mga baguhan na katulad namin na nag-try ng Bigante Plus, ano po yung mai-share nyo, paki-comment po mga ka-hybrid. Sa mga naka-experience po ng Bigante Plus ay para po may share din natin sa mga ka-farmers po natin na ito rin po yung tanim nilang itong darating na wet season mga ka-hybrid. So yan, patuloy lang po kayo mga ka-hybrid nakaantabay sa aking channel. Update lang po at sharing my experience at knowledge dito po sa aming tanim, dito sa aming area mga ka-hybrid. At yan po ay nakapagtanim na po kami. Day 19 po mga ka-hybrid. So ang pagbibilang ngayon pala mga ka-hybrid, ang start natin pagbibilang nitong direct simula lipat nag-apply po kami ng nung pagkaka direct seeding nito from sabog tapos hanggang ngayon pambunot 19 days. So ngayon 19 days na po ngayon. So yan na po mga ka-hybrid, yung aking muntikong update dito sa aming tanim na Bigante Rice ay maraming salamat po muli. At sa mga gusto pong magtanong, comment lang po kayo dyan sa aking section below para po sa mga updates at mga question na gusto nyo pong tanongin sa amin dito sa aming in-apply na ay tinarip na super hybrid rice na Bigante Plus. Yan po mga ka-hybrid. At wala po masyadong ulan dito. Talagang parang El Nino pa rin, parang madalang po ang ulan kaya patubig pa rin kami. Water pump po ang gamit namin dito mga ka-hybrid. So yan lang po mga ka-hybrid, ingat po muli at don't forget subscribe my channel, hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong uploads at mga videos natin. So muli, ingat po at God bless.